in the kingdom of the Most High, away from the universe to heaven of the true and most powerful gods of the highest realm. It was peaceful, and happiness was endless. One God managed himself to Roham in the universe's circle. He's E-A-O-L from the book, The Secret Book of Happiness, written by Ryan Joseph de la Torre. He is not evil by nature, but he is driven by pride, impatience, and a belief in his own superiority. Yao questions authority and sees himself as a visionary who could improve what already exists, convinced that the highest God has grown complacent. This self-belief pushes him to rebellion, manipulation, and ultimately exile. What if a god was born in paradise, but chose rebellion over perfection? In the eternal realm of light and joy, Zhou was Onse, a powerful god who lived among the divine. He lacked nothing, no suffering, no fear, no limitation. Yet, unlike the others, Yao was not content. Yao believed the highest God had grown complacent. He saw perfection not as an achievement, but as a ceiling. Driven by ambition and pride, Yao questioned divine authority. He believed he could lead the realm into something greater, and so, quietly, in the shadows of paradise, Yao began to whisper. He planted doubt among the gods, promising a new order, one where power was not inherited, but claimed. Through persuasion and ideology, he gathered followers, not through force, but through vision. When rebellion finally came, it was swift and futile, with a single thought. The highest god defeated Yao and cast him into the void, a place without light, joy, or many other gods who believed in Yol's plan was also cast away. Together, they were thrown to the universe with their own powers. But something happened to them. What happened to us? We've changed. It seems like we have flesh and I feel bones inside of me. As a god, Yol's behavior is defined by rebellion, persuasion, and creation, born from defiance. He does not rule through wisdom or harmony, but through ideology and influence, whispering doubt and promising greater power to win followers. After his fall, his defining trait
becomes creative obsession. He channels his anger and ambition into forming the material world. Unlike the highest god, Yaul accepts suffering and imperfection as necessary tools for control and worship. Evicted gods roaming inside the universe, observing the place. Because of what he had done to us, we will create a new realm and fill it with light and darkness. We will make creatures that crawls, walk using 4, and others will have 2 feet. Creatures that can climb and can fly. We will also put creatures that are vicious and creatures that will evolve. Aside from that, we will make creatures according to our likeness with 2 different organs that can produce another creature, and all them will be the same. All these creatures will worship us, and we will program their behavior with pain and suffering, anger, insecurities, fear, jealousy, treachery, violence. Of course, we will give them the power to decide what to do with their lives, but surrounded by the character traits we injected to them. We will call them humans with imperfection. Because of what he had done to us, we will create a new realm, fill it with light and darkness. We will program their behavior with pain and suffering, anger, insecurities, fear, jealousy, treachery, violence. And the new realm will be called Earth. Hello po mga friends, and welcome back to my channel, our channel called Chess Corner. My name is Kuya Che, and first of all I would like to say thank you very much for visiting our YouTube channel and watching our videos. Maraming salamat po, and I am hoping that you are doing fine wherever you are and you're in good health po. So God bless po sa inyo, and welcome to our channel, and ulitin ko at hindi pa ako magsasawa nitong sasabihin sa inyo na maraming salamat po sa suporta at panonood ng ating mga vlogs po. Alright, so for today's content, so pag-uusapan natin yung nai-promise ko po sa inyo nung last vlog ko na patungkol kay Dr. Cesar Lombroso at yung sa kanyang pag-aaral ng or yung nai-research niya at nai-publish niya ng kanyang mga na-research patungkol sa factors of why people commits crime. So recap lang po tayo. Naka-identify si Dr. Cesar Lombroso ng dalawang important sabihin natin factors. Ayan, sinabi kong factors kasi in every factor merong mga characteristic traits So dalawang factors po yung na-identify ni Dr. Cesar Lombroso sa kanyang pag-aaral. Ito yung born criminal at saka yung criminaloid. Opo, kung matatandaan nyo or yung sa mga ating mga viewers po dyan na hindi napanood yung last video natin or vlog natin, panoorin nyo po kasi na-explain po natin doon kung ano ba talaga ang ibig sabihin nung na i-research at na-publish ni Dr. Cesar Lombroso sa dalawang factors na yun, kung bakit yung tao ay gumagawa ng krimen. Opo. So ito po, parang
follow up ko na rin po ito at yung aking pananaw po about born criminal. Ano po? So, kasi sa mga bagay-bagay po na research po natin, opo, especially nung nagre-research po ako about sa aking ginawang libro, ano po, yung libro na yun parang sabihin natin parang chicken soup, ganon, yung mga theories, ano po, theories about our life, sino ba tayo, o yung condition natin as human beings, ano po, namana ba or talaga bang ganyan tayong mga tao na hindi na matatanggal yung mga behaviors na meron tayo, ano po, especially yung mga ayan, yung intro natin ano sa content na ito kakaiba, ano po, inuna ko po yung intro na yun para kasi sa tingin ko para maintindihan nyo po yung mga explanation ko about sa aking stand, ano po, kasi ang pananaw ko po parang totoo, oo, sa tingin ko po ano, totoo yung born criminal, o yun po yung stand ko, ano po. Bakit ko po nasabi yun? Kasi nung ako po'y gumagawa ng mga researches or naggagather ako ng information about sa ginagawa ko pong parang chicken soup book, ano po, I come across with information about faith, ano po. So hanggang sa dinala na po ako nung information na yun hanggang doon na sa mga sinasabi nating mga Gnostic learnings, ayan, mga Gnostic information and some other ancient information about the beginnings of our tawag dito, beginnings of people who are related to our faith, kumbaga, ayan. Ito yung tapos yung creation, mga ganon, nakarating po tayo sa mga information na yun na dating binasa, and it was very very interesting, ito po. So with that being said, ay doon ko na parang connect ko lahat ng mga na-research ko. At syempre, as a criminologist, talagang maalala mo yung natutunan mo, especially yung mga people behind the development of criminology and the theories, ano po, na mga pinag-aralan ng mga ating mga sinaunang mga experts sa criminology, ano po, kinonek ko po yun, at yun, nakagawa po tayo ng isang information about who we are, our behavior, our condition as a human being, ano po. So yun po, ano, dun ko po binase na sa tingin ko totoo yung born criminal, kasi pag sinabi nating born criminal, ito yung hindi nawawala sa atin in terms of behavior, characteristics natin. Ito yung mga kahit sa hanggang ngayon ay dala-dala natin siya, at ito yung mga fact
factors din, considered to be factors of how we human beings react and how we become violent people, okay, vicious, ayan, yung mga ganun. So, dahil yun doon sa mga characteristics or behavior na meron tayo na hindi po nawala sa atin kahit pa yung mga sinaunang tao, ay pareho lang yung mga behavior. So ano ba yung mga behavior? So pag actually may mga spoiler pa nga doon yung sa last part po nung aking intro na yun, na chapter 2 na po sana yun. Pero anyways, okay lang kasi marami pa naman pong information tayong idudugtong sa next vlog po natin. Tuloy-tuloy po tayo sa chapter 2 kasi hindi pa po tapos yung explanation ko or patunay ko kung bakit ako naniniwala na yung born criminal ay totoo. Siya nga pala mga friends, yung pong libro na isinulat ko po, ang title po noon ay The Secret Book of Happiness. Opo. Kung baka magtataka po kayo, Secret Book of Happiness, tapos bakit isinali mo yung mga creation ng mga ganun, tsaka mga behavior na ganun. Opo, isinali ko po yun para maintindihan po natin kung saan po talaga galing yung mga ugali natin, yung behavior na meron tayo, kung namana ba natin or kung natanggal ba ito or kung naiwan or nandito pa rin ba sa atin hanggang ngayon yung ugali ba ng mga sinaunang tao. Sabihin na natin kung merong Adam and Eve, so yung ugali nila ay magpahanggang ngayon, nadala ba natin? Meron pa rin ba tayong mga ugali na kagaya ng mga ugali na meron si Adam and Eve, tapos yun ang mga anak nila, etc. hanggang sa ngayon, so bakit ko po isinali yun? Kasi po gusto ko pong bago natin mahanap yung tunay na kaligayahan natin sa ating buhay, ay alamin po muna natin yung condition ng ating pagiging tao dito sa mundo. Ano ba talaga yung purpose natin dito sa mundo? Tayo ba ay may pag-asa? Kagaya na lang ng mga nakikita natin or nababasa natin, kagaya na lang ng Holy Book or Bible. Ayan po. O ito ba ay isa bang material na bagay na magga-guide sa atin sa ating sinasabi nilang kaligtasan? May kaligtasan ba? Yun po yung mga tanong na yun na pag nabasa nyo po yung libro na yun, baka maintindihan nyo po kung bakit tayo nandito sa mundo at kung ano bang mangyayari sa atin, So, isinulat ko po yung mga ganon para at least alam natin kung saan tayo papunta, kung tayo ay or kung hahanapin na po natin yung ating true happiness, kumbaga, or yung sinasabi nating blissfulness. Ayun. So, paano ba natin gagawin yun? Paano ba natin mahanap yun? At least, habang tayo naghahanap, at least may guide tayo. Alam niyo naman po, pag sa sa criminal investigation, di ba?
every trace daw will lead to the culprit of the one who commits the crime. Yan, no? Alam nyo ba kung ano yun? Anong principle yun? Oh, sige nga, it starts with letter L. Yan, trivia ko na po sa inyo. Opo, kayo na pong bahalang mag-research ko sa start with letter L. Ang sabi niya, that all traces will lead the investigator to the culprit of the crime. Okay, ayan, so yun, may criminology information pa rin kasali. Ano po, alam nyo yung criminology, kahit saan yan pwedeng i-insert yan Opo, anyways, so baka matanong nyo lang ulit, ano ba ang basis? Ano bang basis? Alright mga friends, balik po tayo. Pasensya na po at naputol. Kinat ko po kasi may nagtao po sa labas at delivery pala yun ng in-order ng anak ko. Hindi ko alam kung ano yun, pero nakat tayo dun. Talagang ganun. Hindi natin maasahan na may mga bagay-bagay na ganun talaga. Ganyan po ang buhay mga friends. Opo, may mga unexpected na mga situation na talagang darating sa buhay natin. Opo, may mga experiences or situation po na caught unprepared po tayo. Normal po sa atin yun. Ang tanong, how are we going to respond to it, or how are we going to react to a situation like that? Diyan po natin ma-observe yung ating behavior mga friends. Ano po? Yan. So, free will yun. Pwede natin sabihin, pwede mong i-apply yung free will doon. Ano bang gagawin mo? Are you thinking bad? Murahin mo yung tao na hindi mo naman alam na darating pala yun at dinistorbo yung trabaho mo, or you just take it easy and be happy about it, understand that it is always happening into our life. Ganun po, isipin na natin comedy yun. Ano po? Opo, yun, tingnan nyo, may example ka agad. Ano po? Ayan. So, yun po. Yun na nga. Ano bang basis mo, Kuya Che? Sino-sino ba? Dapat kasi, pag tayo ay sumusulat, ano po, may mga dapat ikakabit tayong mga review of the related literature, kumbaga, or may basehan tayo. Opo. So, sa mga bagay na yan, mga friends, ayan, nabasa natin syempre yung mga Gnostic learnings. O hindi po gawa-gawa yun, talagang nandyan yan. Check nyo sa internet kung ano yung Gnostic learning. Ayan, hindi ako sure yung Gnostic, I think is an Aramaic word or a Jew word. Okay, Gnostic means knowledge. Ano po? Okay, so meron tayong mga nabasa na mga information, for example, written by the early church fathers. Ayan po. Ayan, mga, let's say, yung mga libro po na, or mga information na galing pang 14th century, 13th century, 14th century. Ayan, mga writings about the early church fathers. Ayan. Tapos, we bump in to the
study of Dr. Bart Ehrman. Ayan, si Dr. Bart Ehrman po guys ay isang New Testament expert. Opo. So, ibig sabihin, almost of his entire life, talagang puro New Testament lang ang pinag-aralan at itinuturo kasi naging professor po siya. So, ayan. Tapos, next, itong si Jeremy Griffith. Ayan. The one who published his work about the human condition. Kasi pinag-aralan, gumawa rin siya ng parang tracer study about saan ba talaga galing itong ating mga behavior na ito na meron tayo na hindi natin matatanggal-tanggal sa ating puso at isipan. So, gumawa ng research si Dr. Jeremy Griffith, and he just found out na yung mga paulit-ulit na behavior ng tao ay nanggaling pa sa sinaunang panahon, ancient time. Ayan po. So, if you want to know the details of the work of Jeremy Griffith, hanapin nyo na pangalan niya, basahin nyo. Nandun din po sa aking libro na isinulat. Brief information lang po ang nilagay ko doon. Ayan po. So, yun lang mga friends. Kung meron po kayong tanong about sa sharing natin na ito na ating i-present sa vlog na ito, ay comment naman po kayo. Tanong po kayo mga friends at ilagay nyo po sa comment section. Alright mga friends, so yun lang po, and see you on our next vlog. Okay, continuation po ng itong ating vlog na ito, chapter 2. Tuloy-tuloy po tayo, chapter 2. Opo. Tapos, sige po, tanong po kayo mga friends, and comment na lang po kayo kung gusto nyo, kung may mga tanong, mga bagay-bagay kayo parang confusing sa inyo, you have the free will, kumbaga, na magtanong. Wala pong sakitan ng loob dito. Purely healthy exchange of information and exchange of ideas lang po tayo dito. No more, no less. Purely education. Alright? So, see you then. God bless and keep safe mga friends. Bye-bye.